Another episode ng ating vlogs, Badong Aratlis po. Pag-uusapan natin ito po, no, big time laglagan po ang naganap, no. Si Executive Secretary Lucas Bersamin po ay nagpahayag na po na nagpaghugas kamay. Opo, tama po ang narinig nyo, naghuhugas kamay na po ngayon si Bersamin. Hinggil po dito, alam kasi na desidido na po sila Congressman Ungab at iba pang grupo. Yung grupo po nila Shelo Magno at iba pa pong mga grupo na yung pagyayabang po ni Chis Escudero na paghamon niya po ng pumunta na lang sa korte. Huwag ka mag-alala. Waiter Escudero, wait ka lang. Alam niyo po, hugas kamay na po si Lucas Bersamin dahil po sinabi po niya na hindi kami ang mananagot dyan. Wala kaming kinalaman dyan sa mga blanco dahil nakarating sa amin yan sa palasyo. Yan po ay kompleto ang pirma, kompleto yung mga walang blanco. Iyari ka. Chis Escudero, akala mo lahat Akala mo buong Pilipinas si Heart Evangelista Kung ikaw ay kala mo kaya mong paikutin ang buong Pilipinas sinasalo mo kasi kahit alam naman namin na waiter ka lang ginawa mong atakdog yung sarili mo, may nalalaman ka pang kung kayo ay may reklamo, magkorte na lang yan, papatulan na kayo. Intay-intay ka lang. Ngayon po, hugas kamay po ang palasyo, nagponsyo Pilato na po ang palasyo. Wala raw silang kinalaman dyan, hindi kami mananagot. Eto po, pag-uusapan din natin may ginagawa po to sila Chis Escudero, tsaka to si Grace po, isa lang po yung sinasabi nila ngayon, no? Meron pa silang tinatawag na enrolled bill. Bukod sa BICAM, meron pa kayong tinatawag ngayon, palusot na lang po nila yan. Sige, magpalusot kayo. Samantala, ang sa HOR po, Dehin Bokiki, si Martin Romualdez, tapos po si Estela Kimbo, tinatakbuhan po ang mga reporter, literal. Kimbo, ano ka na? Ang sasaya nyo pa, Meron, na ba? Wala na ba, Kimbo? Wala na ba sa stick to the plan tayo? Kimbo, wala na? Wala na stick to the plan? Yari ka, Kimbo. Akala ko ba dapat transparent si BP Sara? Akala ko ba gusto nyo maging transparent yung confidential fund? Hindi confidential fund ang national budget. Tinatanong ka lang, Kimbo. Ano sabi ni Kimbo? Anong tinatanong? May rush pa siyang pupuntahan. Rush? Sige. Sama-sama na kayo. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, gigil na gigil. Dahil nakikita na po natin kung sino po ang nagsasabi ng totoo. At sino po ang hindi po nagbabago-bago. Alam niyo po, yan po ang masarap pag nagsasabi ka ng totoo. Hindi ka nagbabago. Pero bago po yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. At pagpasok nyo po, pwede ba mag-likes na kayo agad para hindi magkalimutan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, pindot na. Okay, pag-usapan kaagad natin, no? Matatandaan po natin, kinabukasan lang po. Matapos pong pag-usapan ni Congressman Ungab, ni Tatay Digong, dating Pangulong Duterte, no? At saka kasama rin po si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Senator Vic Rodriguez, no? At saka na natin pag-usapan yung mga pakikipagsapalaran ni Senator Marcoleta at ni Senator Apollo Kibuloy.
Kulang kayong mga fans ni Kibuloy at Marcoleta. Boto natin yung mga yan. Okay, dito muna tayo. Matapos pong pag-usapan ni Tatay Digong at saka ni Congressman Ungab yan, kinabukasan lang, no, nagsalita kagad itong si Bersamin. Fake news yan, no? At ang matindi pa po nito, no? Sumabay po ang Pangulo ng Pilipinas na nagsabi po na sinungaling, no? Sinungaling daw po. He is lying. Ha? Sabi ni President Marcos, he is lying. Si President Duterte po ay nagsisinungaling. Pero iisa lang po, no? Yun lang po, buhat ng lumantad si Ungab. Iisa lang po ang sinabi nila. May blanco ron, may blanco, inatake kagad, no? Inatake si Tatay Digong ng lahat ng mga kalaban natin, no? Para lang sabihin na sinungaling, mali-mali, kahit hindi pa nila naintindihan yung proseso. Atake lang ng atake, pero tahimik pa yan sila, Chis, si Grace po, no? O ngayon po, kahapon lang, o nung isang araw ba si, ang yabang mo pa, Chis Escudero, ha? Ang yabang mo pa kahapon na nagsasabi na ikaw ay yung may reklamo. Wala raw blanco, may reklamo, pero meron na po silang palusot eh. Ang palusot nito yan naman ang sinagot nito ni Grace po. Ang palusot po nito ni Chis Escudero, bukod sa BICAM report, meron pa siyang tinatawag na enrolled. Ha? Yung enrolled bill. Nagpapauso ka pa? BICAM report na, meron pa siyang tinatawag na enrolled bill. Yun po yung dahil sunod-sunuran to si Grace po sa kanyang amo na waiter. Enrolled bill din po yung sinasabi ni Grace po. Tinatanong siya, bakit po? Kanina nakita ko yung tanong kay Grace po. Bakit po may bakante? Bakit po may blanco dun sa BICAM report? Walang blanco dun sa enrolled bill. O, 'di ba? Palusot lang po 'yan yung enrolled bill. Ano po ibig niyo sabihin ng enrolled bill? 'Yun na nga eh. 'Di ba? Ang gusto niyong palabasin, may enrolled bill pa. Wala po noon. Dapat BICAM report. 'Yun na po yung ipapasa niyo dahil yung BICAM report po, yan po ay aaprobahan, no? Aaprobahan po 'yan ng mga senador, aaprobahan po 'yan ng mga congressman. O yung BICAM report po na yun, kaya po pinadalan si Ungab at iba pang mga congressman. Pinadalan si Manuel, pinadalan si Franz Castro, lahat po ng congressman. At kung hindi po kayo pinadadalan sa Senado, hindi po natin alam. Sanay yata kayong mag-approve ng hindi nyo nababasa man lang. No? Sa madaling salita, ito po ay ratified. Alam nyo po ba yung ratified? Inaprobahan ng both houses. Yung BICAM. Ang tanong nga natin, who fill in the blanks? Lahat na po ng media, kahit po yung mga media na anti-Duterte, wala po silang magawa. Dahil kitang-kita po ng tao eh. Ano po ang tao? Hindi kami mangmang. Mas lalong hindi kami bobo. Yan po ang tandaan nyo. Yung mga tao po nagagalit kasi ginagawa nyong bobo. BICAM report po, ratified by Senate, ratified by House of Representatives, yung ibibigay dito sa palasyo. Ang problema po, pinakita na nila Ungab na meron silang kopya. Wala namang, yung mga nagsasabi po, no? Yung mga nagsasabi po na walang blanco, ang tinuturo lang po tignan nyo sa website. Ito po, pinadala kala Ungab. Meron silang papel. Si Raul Manuel, meron din papel. Dito po sa UNTV, meron din papel. Lahat po na nagsasabing may blanco, may papel sila. Ang tanong, sa nagsasabi bang walang blanco, may papel din? Wala. Di ba? Tsaka halatang-halata ka, Grace po eh. O, ang mali sa inyo, nagdidiwang kayo. Tinanggal nyo sa akap,
Kaya sabi ni, in-expose ka ni Lacson. Si Lacson din daw, meron din daw kopya. Napasahan din. Napasahan din ng kopya si Cielo Magno. Ang dami pong napasahan ng kopya. Lahat po ng may kopya, may blanco. O ano kayo ngayon? Okay. Ang point lang dito, mga kapatid, pag nagsasabi ka ng totoo, hindi mo kinakailangan bagu-baguhin yung statement mo. Yung sinabi ni Bersamin nang pagkatapos magsalita ni Tatay Digong, sinabi ni Bersamin na fake news yan. Sino na ngayon ang fake news? Bakit ka naghuhugas kamay ngayon? Paliwanag ko lang po yung pinapaliwanag ngayon nila Chis Escudero tsaka ni Grace po. Ang sinasabi po nila, BICAM, tinatanong sila sa BICAM report, sinasagot nila enrolled bill. Meron na naman kayong pauso? Ilan na dokumento? 3 na? 2 lang yung pinag-uusapan dati, di ba? Nagdadagdag po sila. Para lang makalusot. Nilalabo nila usapan. Nag-i-introduce pa sila ngayon ng enrolled bill. Anong enrolled bill pinagsasabi nyo? Si Manuel din may hawak. Lahat po ng congressman may hawak. Maski po yan siguro na nakita na nila, oo nga, may blanco nga. Paano gagawin natin ito? Pag may nagtanong sa'yo reporter, takbuhan mo. Malamang yan yung instruction kay Kimbo. Hindi kayo nahihiya. Sa taong bayan, galit na galit. Sige. Ikaw na mag-plus sa screen mo. Kung hindi mo kayang wala... Alam mo, ginagaya mo ko, Romulo no? Gusto mo makita sa akin yung mga nakikita mo sa iba. Kung ayaw mo na nakikita mo rito, huwag kang makialam. Wala ko niyan. Ngayon, kung ayaw mo manood dahil wala kang nakikita ng mga sige. Doon ka manood sa may gusto mong mangyari. Matagal na akong ganito. Lotech ako, lotech. Ayan. Sige pa. Mag-suggest pa kayo ng gagawin ko sa channel ko. Okay, balikan po natin yung importante. Ito po, pinapakita lang, namamatayan na ako ng ilaw. Pinapakita lang po diyan, no? Na hindi po nagsisinungaling si Ungab, hindi po nagsisinungaling si Tatay Digong sa kanilang pagsasabi na mayroong anomalya. Alam niyo sinabi ni Tatay Digong, simple lang. No? Dapat lang nila, sinuli at binago. No? Pinangatawanan. Yun yung problema pag pinangangatawanan yung mali. Tapos kinakatwiranan kasi lagi silang nakakalusot. Tignan po ninyo yung House of Representatives na maiingay sa transparency. Lahat ng congressman na gumigipit nun kay lahat po ng congressman na nanggigipit nung kay Vice President Sara Duterte. Hindi, sumasakay naman kayo sa palusot nila. Wala pong terminong enrolled bill. Yung House Committee, ang nagsasabi po nito si Ungab, dati po siyang two term po siya na naging House chairman ng Appropriation Committee, no? Ang sinasabi po ni Congressman Ungab, pagkatapos po na ma-ratify yan ng BICAM committee, yung BICAM report po, pag na-ratify na yan, dadali na po yan, diretso na po. Nagpauso lang sila ng mga tawag ngayon na enrolled bill para masabi nila na iba yung sinasabi ni Ungab, di magiging 3 na po yung pinag-uusapan natin dokumento. Wala pong 3 dokumento, 2 lang po. Sanay na sanay sila na paikutin tayo. Hindi po tayo dapat umikot.
Dalawa lang po. Pagkatapos po ng BICAM, yung BICAM report, pag yan po ay na-ratify na ng both houses, yan na po yung dadalin sa Malacanang. Ngayon, ang tanong po, yung blanco na yan, paano yan? So, who fill in the blanks? Yung Malacanang ba o before mapunta sa Malacanang? Yun po ang may kasalanan yan. Kaya nga po ngayon naghugas kamay na si Bersamin. Yun po yung balita natin. No? Kaya tinitiyak ko sa inyo, nakita na rin yan ni Bersamin. Kasi dati pong Chief Justice ng Supreme Court yan eh. Maano po sa ebidensya yan? Alangan namang hindi niya hanapin. Kalat na. Kaya ganito po yung sinasabi ni Bersamin, malamang nakita niya na may yung hawak nila, ang dali lang po tumawag na isang congressman. Totoo ba yung sinasabi ni Ungab na sa email nyo? O di, binigyan siya ng kopya. O nga, meron nga blanco. O, kung may blanco, yari sila. Akala kasi nila, pag sinabi nila na fake news si Tatay Digong, tatahimik na ang lahat. Ganun po. Yan na, sinabihan nyo pa lang. Kaya itong mga nagpo-propose ng mga ICC, no? Sinabihan nyo pa lang na fake news si Tatay Digong, hindi na kayo tinantanan ng buong Pilipinas eh. Alam nyo ibig ko sabihin? Tapos, sa tingin nyo, kaya nyong ipahuli si Tatay Digong dito sa Pilipinas? Mga dayuhan? Ha? Mga dayuhan yung kukuha kay Tatay Digong? Eh sinabihan nyo pa lang na fake news, sinabihan nyo pa lang sinungaling. Hindi na tumigil yung mga tao. Meron si Tatay Digong na wala ang present administration credibilidad. Yun po ang meron. Malamang pag nagsalita si Digong, nag-ako sa Shamya Blanco, sinabi ni BBM na sinungaling, malamang isa sa kanila nagsisinungaling at hindi si Tatay Digong yun. Ang maganda dito, pati yung press na dapat kakamping nyo, kinakailangan nilang alamin din ang katotohanan man lang. Paano nila i-report na tama na sinungaling si Digong? Tama na sinungaling si Ungab? Eh sila yung tumigil na ako, utot mo. Papasok ka rito, tapos patitigilin mo ko. Ikaw ang tumigil. Pero hindi kita tatanggalin. Hindi mo naman ako pinakikialaman ng gagawin ko sa buhay. Kumukontra ka lang. Gusto ko yung kumukontra. Okay. Alam ko yan, yung mga dito, di ba? May mga lumalabas. Gusto nyo raw nila makita yung lumalabas daw yung mga... Hindi ako. Huwag nyo akong pahirapan sa buhay. Okay. Balikan natin. Ito po yung sinabi mismo ni Bersamin. Para kayo na po bahala magpasya kung sa tingin ninyo. Matalino po yan. Supreme Court Justice po yan eh. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang kasi BICAM report yan. Oh, nakita nyo po? Hindi kami ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang kasi BICAM report yan. Eh ano yung una mo sinabi? Bersamin, paalala lang natin, fake news yan. Diba? Tinabla mo, fake news. Akala mo yung mga Pilipino na pag sinabi yung fake news, maniniwala na kagad sa inyo. Ganun kayo kawalang kredibilidad sa mga Pilipino. Tatay Digong ang sasabihin yung fake news, si Tatay Digong ang sasabihan yung nagsisinungaling. Tuloy natin. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. BICAM report Hindi, naghugas kamay na nga eh. Pwede po to. Nagpapalusot na sila ngayon. Alam niyo po kung bakit? Kinakailangan i-state to ni Bersamin. Pag eto po, nanalo sila Ungab sa Supreme Court, dineclare na unconstitutional yan. Pwede na po yan. Unconstitutional, ibig pong sabihin, lumalabag kayo sa saligang batas. Pwede na pong ground yan for impeachment. Alam niyo ba yan? Kaya ngayon pa lang, dahil matalino nga siya
Siya po hindi ko po sinasabi yung ibang taga-palasyo Si Bersamin, aminado tayong matalino yan. Naghuhugas kamay na siya ngayon. I-declare man ng Supreme Court na ang constitutional, wala kaming kinalaman sa BICAM report. Eto po, ituloy natin. Ang may kinalaman lang kami ay yung finished product na pinirmahan ng presidente. Kita nyo na? Hugas kamay na. Ano ka ngayon, Chis Escudero? Asan yung pinagyayabang mo ngayon? Ganito sabi ni Chis, kung gusto nila mag-aksaya ng oras, pumunta sila sa korte. Huwag ka mag-alala, Chis Escudero. Nakaperma ka, di ba? Yan yung problema. Pag napatunayang nakaperma kayo sa blanco. Sila Bersamin, yung palasyo, si BBM, naghuhugas kamay na ngayon. Hindi kami pumirma ng blanco. Kayo. Kayong mga pumirma. Pucha, ang Supreme Court, walang impluensya yan. Kung ano nasa batas. Tuloy natin. Alisin natin sa consciousness na kami may kinalaman sa mga blank page. Diretsa na. No? Alisin nyo natin sa consciousness na kami may kinalaman sa mga blank page na sinasabi ninyo. Hindi nyo na po sinasabi na fake news yan. Walang blank page. Nakita nyo po yung pagkakaiba? Hindi niya na ina-assert ngayon na fake news yan at walang blank page. Ang sinasabi niya ngayon, alisin nyo natin sa consciousness na kami may kinalaman sa blank page na sinasabi ninyo. Hindi niya na sinasabi na fake news yung blank pages na yan. Walang blank pages. Walang blankong figura. Magkaiba na po ang sinasabi ni Bersamin kaysa sa una. Yan yung sinasabi natin. Nakita na nila yan, may blanco. Nakita nila, may perma. Lahat kayo natataranta sa pagsagot. Pero si Martin Romualdez, wala lang. Dehin Bokiki lang. Si Kimbo, tinatakbuhan yung mga reporter. Hindi ba nakakahiya, Kimbo? Mas nakakahiya ka? Si BP Sara may katwiran kung bakit hindi siya sumasagot dyan sa mga tanong ninyo sa confidential fund. Bakit? Confidential Tanong, confidential ba yung budget? Hindi. Hindi yan confidential. Dapat malaman niya ng taong bayan ano nagaganap sa budget. Okay. Ngayon, dahil mainit na mainit po ang tao, pati GMA tsaka mga reporter ngayon, galit. Ang tanong ni Joseph Moron bakit po kayo tumatakbo? Tinatanong lang kayo kung ano masasabi nyo. Bakit nyo kami tinatakbuhan? First time ko po nakakita. Meron po ako nakikita mga politiko, ini-ignore lang po. No, hindi lang pinapansin. Si Kimbo, hindi po Tinakbuhan yung mga reporter. Alam niyo yun, yung hindi lang pinapansin. Tapos nung nasa ban na siya, dahil trap na siya, no? Ano sabi? Naipaliwanag na yan. Naipaliwanag na raw. Naipaliwanag na? Sino raw nagpaliwanag? Si SP. Sino ba SP? Senate President? Naipaliwanag na raw ni Chis Escudero? Palpak nga yung paliwanag ni Chis Ang paliwanag ni Chis, ganito Kung gusto nyo mag-aksaya ng oras, pumunta kayo sa korte. Ang yabang Akala mo naman lahat ng Pilipino si Heart Evangelista, hindi mo kami mapapaikot. Hindi kami puso. Tumakbo talaga po siya. Ang tindi. Hinihingal si Moron Ayan, ganyan kayo sasagot. Tapos,
Kay BP Sara, puta, lakas ninyong transparency, kinakailangan malaman ng tao saan ginamit. Ito po, budget, trillion po. Trillion budget, tatakbuhan mo yung tanong. Hindi yan confidential. Dapat pinapaliwanag mo yan. Ikaw dapat nagpapaliwanag niyan dahil kayo ni Grace po ang ang chairman. Paliwanag ni Grace po. Wala pong, tinatanong siya, bakit po ano po masasabi ninyo sa blanco? Sa blanco na BICAM report? Ay, wala pong blanco sa enrolled bill. May panibago na naman, enrolled bill. Ha? BICAM report ang tinatanong. May narinig ba kayong sinabi ni Bersamin na enrolled bill? BICAM report ang sinasabi. Ulitin ko lang. Ito ang sinabi. Ang problema natin dyan, hindi kami mananagot dyan kung meron mang pagkukulang kasi BICAM report yan. Anong enrolled bill ang pinagsasabi mo, Grace po? Papauso na naman kayo? Kala nyo mapapaikot nyo kami? Hindi Heart Evangelista pangalan namin. Ay, iba na ba? Hindi na wala si Cheese. Okay. Sagutin lang po natin ng konti, no? Dito rin sa na to, merong binabanggit to si Bersamin na ICC. Hindi po tayo magpapaloko. Pero gusto ko lang po sagot. Dalawa na po ang nagsasalita tungkol sa ICC. Magkakontra rin. Ang sabi po ni open daw sa pakikipag-usap, no? Open daw po sa pakikipag-usap si yung Pilipinas sa ICC, sabi ni Remulla. Ito naman si Bersamin, wala pa rin tayo dahil lumabas na tayo, wala tayong kaugnayan sa ICC. Sabi niya, pero pag nag-request daw yung Interpol, ibang usapan na yun. Tanong, mga kapatid, mayroon bang usapan ng ICC at Pilipinas? Alam niyo po, ang problema ng ICC ngayon malaki. No? Paparusahan sila ni Donald Trump. Inihintay lang natin yung presidential order. Inuuna lang ni Donald Trump yung mga problema nila, yung mga antindi ni Donald Trump eh. No? Yung mga illegal alien talagang 1,600, ilang oras pa lang si Trump. Kailan ba siya umupo? Ilang araw pa lang 1,600 na yung napahuli ng mga illegal immigrant. Kaya seryoso po si Donald Trump. Yan po muna yung mga inuuna. Okay. Pero ito po ang tanong. Ito ang tanong natin rito sa mga to. Bersamin at Remulla, bakit naging bukang bibig niyo yung ICC bigla? May pinag-uusapan bang ICC? Wala naman eh. May problema yung ICC kay Donald Trump. Hindi tayo iintindihin ng ICC ngayon. Bakit biglang-biglang gusto nyong pag-usapan? Correct. Gusto nyong i-divert na naman yung issue nitong kapalpakan ninyo. Hindi po kapalpakan. Yung paglabag sa batas. No? Paglabag sa konstitusyon. Dito po sa ating pagbabudget, no? Gusto nyong i-divert yan na itutok na naman sa ICC. Hindi na po yan. Hindi nyo na po. Sawan-sawa na kami sa kasisisi ninyo sa mga Duterte. No? Tuwing may kapalpakan, ang pamala na to. No? Ang gusto namin pag-usapan, okay lang sa amin na pag-usapan, yung gustong gawin ni Recto. Habang nalalantad to mga issue na to, sumasabay pa si Recto na 28,000 na pag-aari ng gobyerno, ibebenta niya ngayon taon. O, diversionary tactics yan. Pero si Recto, wala po sa hulog si Recto. Nagkakagulo na tayo sa budget niya. Sinabay pa ni Recto. Gusto na yata ni Recto, magwala na lahat ng Pilipino. Magbebenta raw si Recto ng 28,000 ari-arian ng pamahalaan. Malaki, maliit. Wala na pong ititira para sa next year. Next year, baka dagat na ibebenta ni Recto. O kaya mga bulkan. Kung naibebenta lang po yung himpapawid, ibebenta na ni Recto. Kung ang ibinibenta ni Recto, 200 square meters na, malala na po yan.
Nariyan ba si Jared? Ano sinasabi? Asan? Ano sinabi ni Jared? Hindi si Jared siguro yan. Putang, wala namang utak yan. Paano nila ipagtatanggol yan? Okay. So yun po, no? Pahiya. Yung sinasabi nila na fake news, biglang ngayon hugas kamay na ngayon. No? Samantalang ito pong si Ungab, si Tatay Digong nga nagpapay nagpapa nagpapahinga lang si Tatay Digong. Nagpapahinga lang si Tatay Digong. Pero si Ungab po, bigla sumikat po ngayon. Laman po siya. Iisa lang po yung sinasabi ni Ungab. No? Iisa lang po yung sinabi ni Ungab na yung kung ano yung sinabi niya nung una siyang lumantad, may mga blanco sa BICAM. Ano po sabi ni Ungab? Ngayon lang ito naganap. Bakit ngayon lang ito naganap? Ngayon lang tayo may presidenteng ganito. Ngayon lang tayo may Senate President na Chis Escudero. Ngayon lang po tayo nagkaroon na speaker na Romualdez. Si Martin Romualdez. Kaya po, tama po yan. Ngayon lang po tayo nagaganap. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng mga katulad nila Kimbo. Huwag nyo na po intindihin yan. Natataranta naman kayo dyan. Kung magsipasok sila, okay lang yan. Magtanong lang sila. Para makita nila kung gaano kahenyo si Badong. Galit na galit sa pagiging henyo ni Badong. Ito po. Ito pa sabi ni Bersamin. Tuloy natin. Gusto kong malaman ng taong bayan. Ito po sinabi ni Bersamin. Talagang si Bersamin. Hindi lang po kamay hinugasan ni Bersamin. Naligo po. Hindi lang po hugas kamay ito. Naligo po si Bersamin. Sabi ni Bersamin, gusto kong malaman ng taong bayan na wala kaming kinalaman dyan. Tanungin ninyo yung mga congressman, yung mga senador. And that's all we can say at this point. That is why we respect also the boundaries by not commenting kung sino to be blamed or not. But I'm sure we did not benefit at all from the blank spaces that are being peddled around. Hindi niya na po sinasabi na fake news. No? Ang sinasabi niya, tanungin ninyo yung mga congressman at mga senador. Bersamin. E.S. Bersamin. Sabi mo, tanungin namin yung mga congressman. Hindi nagpapakita si Martin. Nasa Davao siya ata si Martin. Hindi nagbibigay ng pahayag si Martin, yung pinuno ng congressman. Etong mga senador na concern, si Waiter Escudero, tsaka to si Grace po. Kung ano-ano po mga sinasabi, may nalalaman pang enrolled bill. Dalawa lang po yung komento na pinag-uusapan natin, di ba? Dokumento. Ito po yung BICAM report at saka yung JAA. Nilalabo po ni Quezon Escudero at saka nito ni Grace po. Pinalalabo nila usapan. Ngayon, yung isa pa pong may kinalaman, si Kimbo, tinatakbuhan po yung nagtatanong. Bersamin. E.S. Bersamin. Sabi mo, tanungin namin yung congressman at senador. Tumatakbo nga. Yung isa, pinapaikot kami. Ang tagal-tagal sumagot. Umiikot lang kami. Yung isa naman, tumatakbo. Wala talaga kayong gustong ipaliwanag.
Wala anong mangyayari sa Pilipinas. Yan lang po ang ating topic para magbigay daan tayo dito sa inyong mga katanungan at alam ko marami kayong mga intelligent question. Yan. 31 billion binawas sa budget ng education, ta's